most clients na ganyan is yung mga low budget. So, dun mo siya mas ma-experience. Mas marami silang demands. Mas demanding. So, for ganyang clients, na-experience ko siya eh. So, minsan na ako nabigyan ng ng mababang, pero lang naman, ay na lang as experience na lang, church to experience. Pero kasi kung gusto mo siya ma-prevent, parang you place yourself sa tamang market and tamang people around you. Kasi minsan may mga medyo opportunista sila eh. Nakikita nila na you have the skill. Parang they might use you para makuha yung service mo. Mas makakuha ng maraming clients. Ganun. I-check mo rin na yung circle mo rin. Kasi yung circle mo rin makakatulong sa'yo. Welcome to another episode of our podcast series titled Photalk, where we interview a lot of Filipino freelance photographers to learn about their story from the start until now. So today's guest is a Manila-based professional photographer whose work blends technical skill, visual storytelling, and a deep passion for capturing authentic moments. A business graduate and former sales representative, he brings both creative and entrepreneurial insight into his craft and has earned recognition by winning multiple photography competitions, including Leica Greenbelt Photo Contest, Aliwan Photo Contest. His work has been featured in various publications. Committed to continuous growth, he has completed TESDA's NC2 photography certification under Philippine Center for Creative Imaging, the TESDA Evening Photography Program, and the DTI Kapatid Mentor Me program, strengthening both his technical expertise and business foundation. Beyond creating images, he has served as a judge and resource speaker for different institutions, sharing his expertise with aspiring photographers and creative learners. Whether capturing milestones, portraits, or everyday stories, he continues to pursue photography with intention, creativity, and dedication to inspiring others through his craft. So let's welcome to the podcast, Lyndon Aguila. Lyndon, hi. Hi, Wes. How are you? Feel good. Oh, Good. Okay. So how does it feel to be where you are now in your career as a freelancer? First of all, thank you for inviting me. The Photalk. Now, I feel excited. Siyempre, may mga opportunities na naghihintay. And I continue, I'll never stop learning. Kasi every time na may bagong opportunity, may bagong learning, or minsan ibig sabihin, may new set of friends para mga ganun. Or new people na pwedeng makatulong din sa career or sa journey ko sa photography. Never ending. So there's a photo here that really caught our attention when you showed us your portfolio. So I'm going to be showing it here on the computer. So it's this one that really caught my eyes. It's this photo of the sunset here with a guy walking on I think that's a cage, right? It's a cage. Oh, yeah. I remember. So could you explain to us what this photo here is about? That photo is taken nung pandemic. Pandemic era. Yeah. If mapansin mo yung guy na walking, parang may mask siya dyan. Oh. You can see. Oo nga, no? Yan, naka-mask siya. So, then yung railing na yan, yung parang bakod, fence, is parang ginawa dun sa Ross Boulevard yan eh. Yan lang yan. So, ayun yung pinagbawalan din kasi pumunta yung mga tao doon. Dahil nga may reclamation, may renovation ng area nun. Nakabike ako niyan. I brought my camera. Tapos ang gusto ko lang is to take photos of the sunset. Ayun lang. Parang, naman that time parang nakakulong lang tayo sa bahay. So, parang I need a fresh air, ganyan. Right. I need to breathe. Parang naboboard na ako sa bahay. So, this photo, kinonect ko siya dun sa situation ko. Oh. So, parang ganun. So, sunset plus, yun parang, yun tayo nun eh. Ang yun yung naisip ko na story na gusto kong dyan sa photo na yan. Then, luckily, naka-frame naman siya ng maayos. So, technical aspects, parang tumama rin dun sa railing yung, saktong-sakto sa grid actually. Yes. So, naging isa yan sa favorite photo ko na na-take nung lockdown, nung pandemic. Yeah, this really is one of my favorite photos I've seen so far. That I know it's hard to capture these moments because they pass. Yeah. So, how did you feel after you took that photo, and did you share it around social media? Yes, sure. How did you feel, and how did your peers or those that follow you feel when they saw this? Actually, marami yan photo na yan.
Bali, nagstay ako dyan sa scene. I worked around mga 30 minutes until sundown. So, makita mo yung araw niya, may bright pa. So, marami ang series of shots niyan. So, may 5 sila naglalakad. So, iba-ibang people, iba-ibang tao yung nakuhanan ko dyan. So, this one is yung talaga nagustuhan ko. Then, nung shinare ko yan sa may isang group na shinare ko sa Facebook group. Then, it gathered 100 likes. Nakakatuwa rin. Pero, yung interpretation kasi na gusto kong parang yung iba na-gets nila. So, feel nila yung gusto kong ipahiwatig without a caption. So, I shared it without the caption. Kaya, yun yung yun yung mga best feelings sa photography. Parang di mo na need i-explain yung photo. Then, nakukuha ng ibang tao, yung ibang viewers yung message. Okay. Because of that, it's like a different form of communication now. You don't need words. Just looking at it, there's already a story to be told. So in a nutshell, how would you describe your journey in the photography industry so far? Nag-start ako from streets, then transition, events, something, then portraiture. In some time, nag-dream ako na maging events photographer. So yun nga, nag-start din ako na yung camera is old camera, then di functional yung ibang features niya na pwedeng gamitin sa events. Parang nag-dream ako na someday sana makapag-events ako, magkaroon ako ng gears na tama para magamit ko sa events. Parang grateful ako ngayon. Always excited. There are more events that are going to be coming, diba? Every day may bagong event. Yes, every day. What's the thing that made you interested in photography from the first place? Isa akong management graduate from UE. So, after I graduated, nag-ano ako into sales. So, medical field. So, kung iisipin natin, medyo malayo siya sa photography. Pero in that time, parang nagtitake na ako ng photos through my, if you know the iPod Touch. Yeah. So, yung lang siya, Wi-Fi and camera, then social media. Wala siyang cellular or something. Then, as a salesperson, parang na-assign ako iba-ibang areas. Merong Mindanao area, Visayas area, then dito sa Luzon. So, parang naisip ko, why not i-document ko yung punta ako dito, I need to take some photos of this. Kasi dati sa Facebook, parang may traveling to, ganyan. Sabi ko, parang why not post it with a photo? Parang ganon. Sige. Tapos, natuwa ako kasi may mga scene na na-capture ko na ganun pala kaganda. Hindi ko na pala siya pwedeng balikan. Or, yun. Hopefully, hindi na pwedeng mangyari yung scene na yun. So, sabi ko, why not invest into photography. Kailangan ko ng camera. I need a camera. Medyo forward ng konti. From marketing, naging sales ako. Parang na-curious ako lalo. So, ba't may mga dials dito? Akala ko ba lang? Photography is parang pindot lang. Katulad sa camera ng cellphone. So, click lang. Ba't ganon? Ba't may certain setting ako na gustong gawin pero hindi ko I started YouTube, ganyan. Watching sa YouTube, mga self-taught na Ayun, nag-transition din na nakakita ko ng opportunity dun sa parang TESDA. Yung TESDA Evening Vocational Class, yan sa may near UST. Way ko siya na magkaroon ng network sa photography industry. So, yung mga naging classmates ko dyan, mga nag-events na sila talaga. So, ang need nila doon is yung certification. Kasi iba need sa cruise ships, magiging photography, teacher, mga ganon. So, instructor, ayun yung need nilang requirement, yung certificate na makukuha doon. So, ako naman, ang gusto ko lang mangyari doon is matuto ako ng camera operation, basic. Pati yung mga exposure triangle, mga ganon. So, lang ako nito, matuto lang ako kay Nako. And, natuwa ako kasi in-invite ako nung isang friend. Naging friend ko na dun sa vocational class na yun. Nag-event talaga siya. Sabi ko, pag may chance, sama niyo ako sa event. Willing ako mag-PA, ganyan, assistant. So, titignan ko lang kung anong nangyayari. Kung anong pwede kong makapture. Parang natuwa na ako eh. Sabi ko, tapos binigyan ako ng TF. So, from that, why not mag-racket din ako ng photography. So, nag-build akong portfolio from them. Sumama ako sa mga shoots. Tapos, from that, yung mga output na nakukuha ko is, kino-compile ko. Nagugulat yung mga family ko and friends ko. Nagpo-post ako sa FB. Nagpo-photography na siya. Pwedeng, ganyan. Pabook, ganyan. Mga biru-biruan lang eh, pero sabi ko, why not ako ng rates, ganyan. May mga nagtiwala naman agad. Ayun. Tuloy-tuloy na yung events nun. So, while working,
events na ako. So, napagsabay ko siya hanggat sa hindi ko na kaya yung yung sa work. Medyo na-stress na rin ako doon sa work. So, may quotas, ganyan. Kasi sales Parang kailangan ko na let go yung professional job ko. So, I think dati yung photography is sideline lang So, hindi siya priority na di ka kikita dyan, ganyan. So, ayun na lang. Parang lakas loob na lang na sabi ko. Parang bahala na. Basta pursue ko na to. So, yung camera ko noon, pa lang. Point and shoot pa lang siya. Hindi niya kaya. Hindi niya. Kaya niya, pero may limitation siya para sa events. So, sabi ko, need ko pa mag-invest. Wala akong work noon. Extra income. So, nanghiram ako ng pera para pambili ng professional cam. So, yung girlfriend ko noon, na wife ko na ngayon, pinahiram niya ako ng money to buy a camera. A professional camera. Nakakatuwa lang kasi parang after nung pandemic, parang biglang dami yung naka-appreciate sa photography lalo. Parang dami naka-appreciate. So, document everything. Mga ganyan. So, yun. Nag-multiply ulit. So, new network, new set of friends. Tapos collab, ganyan. Tapos, mga workshops, like, sa mga brands, may mga workshops sila na libre. So, attend lang ako na-attend yan. Yun nga yung PCCI, Philippine Center for Creative Imaging. So, yan. Yun naman mas nag-expand yung knowledge ko sa professional photography. Natuwa ako kasi yung mga instructors doon, professional and parang naging idol ko sila lalo. Uy, paano yung ganyan? I need ng network nyo na matulungan din ako na gusto kasi maging into events lalo. More on corporate side naman or business side. Yun. So you mentioned kanina that self-taught ka before, but then you also took in yung sa TESDA, right? So if you were to recommend to a beginner, would you recommend self-taught or take formal education like yung sa TESDA to improve on their craft? Yung self-taught kasi, maganda siya in a sense na technical. So, sa YouTube, nandyan lahat Ilalapag lang dyan yung settings. So, copy mo lang sa camera din, gawin mo. Di magagawa mo siya. In the real world, iba yung galawan. Kumbaga, iba yung workflow mo sa pag dilagay ka na sa isang event. Ang nangyayari usually, alam mo yung settings, pero hindi mo alam yung susunod mangyayari. So, how would you adjust? Minsan, kakabahan ka. Na-click mo na, then, iba yung settings pala. So, sa real world pa rin yung how you adapt. Kasi sa events, mostly mga single moments na lang yan na wala na. Ganun lang. So, yung technicalities, maganda siya sa YouTube, self-taught lang talaga. Pero, yung mga workshop, ayun talaga yung workshops, ang laking tulong sa akin nun. I have attended so many talaga. Lahat ng free, I take the opportunity. Bukod sa knowledge and wisdom ng mga instructors, may network kang makukuha. Saka yung opportunity nga, halimbawa, may isang workshop ako na attendant, siya, business owner pala siya. So, hindi siya nag-shoot for events. Ang ginawa niya, kinuha niya ako yung nag-shoot. So, yung mga ganong opportunity. So, why not, diba? Hindi lang yung ka nakatutok sa technicalities. Mas maganda siguro kung mix talaga. Pero ako, sa ngayon, nagsiself-taught pa rin ako. Lalo yung mga sa Photoshop, ganyan. So, meron sa YouTube ang daming So, yung mga ganon. So, you mentioned na you were a graduate of a former graduate of sales representative. So, did you apply any of what you learned still to photography, like samples of pricing or how to set your business as a solo freelancer? Yung sa client, yung parang nakuha ko sa business. Yung how you treat your clients. Kasi sa sales dati nun, I visit 5 locations in a day. 5 clinics in a day. So, how you present yung good morning, mga ganyan. On time ka, mga ganon. So, na-adapt ko siya dun sa pagpupunta ko sa events. Kausapin mo yung contact person, not just as contact person. Parang you communicate well. Yung sa business side, may mga marketing strategy, mga ganon. So, nakatulong talaga yung course ko rin. Tama. Kaya yun yung magandang, parang, when you, pag nag-turn ka from hobbyist, naging professional ka. So, may business side na talaga, hindi na mawawala. So, paano ka makipag-communicate sa upcoming clients, how you market, mga ganon. So, ayun yung, advantage din. Okay. Good thing na may advantage ka na you learned about how to handle business, how to talk to people, like when you were talking to mga patients, right? Yeah, ganun na ganun. Helps you build rapport? Rapport, yes. Oh, okay. So when you first entered this industry, ano yung mga expectations mo, and did you make any adjustments? Like example, you had to adjust a schedule mo, adjusting to your habits, ganun? Oo, ayun nga. Yung kwento ko rin kanina. Nung sales ako, nag-start ako with a camera na ganun nga. So, paano ko siya pagkakakitaan? Lang siya.
small camera lang siya. Tapos nakikita ko yung mga kasabay ko sa ibang events. Ang lalaki, mga interchangeable cam. May, namamaliit ka in the industry. So, may times din na I need to upgrade agad para makakuha din ng clients. Mga ganun. Yun yung naging, dilemma ko nung nag-start ako. So, paano ako mag-build ng network? Nakikita ko si really ko na ba't ang hirap mag-up ng price, ng packages, ng rates, tapos paano maging gano'n na katulad nila. So, ayun yung mga dilemma ko nun. So, with the help of the sa mga workshops, nagka-idea ako. So, doon ako, lumakas lalo loob ko na, kaya naman pala. Kaya siyang So, hindi mahirap mag-freelancing, pero yung techniques nung yung diskarte, lalo dito sa Pilipinas is, hindi siya gano'n kadali talaga. Hindi talaga madali. Yeah. Parang talaga, gagapain mo talaga. Mag-i-invest ka ng time, ng money, lahat. Before you have the tamang income na gusto mo. So, hindi siya basta-basta. You can't just start agad. Yeah. You need to first think about yourself muna, about like, sustainability din. Yes, Kasi, syempre, yung paglabas mo pala ng pinto, pamasahe mo pa lang, tas isipin mo pa rin, syempre, yung aside from the years na may mga subscriptions ka pa. Like Google Drive, Adobe. Yeah. So, maraming factors ngayon. Kung if you want to start photography as professional or business, so marami ka dapat consider. How hard is it to start establishing yourself as a freelancer, especially if you're someone that's starting from scratch? Pag ganyan, ang iniisip ko, yung hawa ko nag-start, sa family minsan or closest friends, you have the camera, parang ganito yung tip ko. So, start ka muna sa closest friends mo, like mga classmates, ganyan. Take their photos. May birthday. You bring your camera, take their photos, tas gandahan mo. Then, may ganun ulit. May gandahan mo, posting, then ganyan. Factor din yung digital, social media talaga. So, or mga photo shoots. May mga kilala ko mga younger, nag-start sila sa X-Deal. Mga ganun. Collaborations. Yeah. Kunwari, pre-birthday shoot. So, mag-bis ka ng gusto mo. Tapos, ipo-photoshoot kita anywhere na or studio. A little knowledge will help. Pero, pag maganda yung output mo, halimbawa, nakagawa ka ng isang IG post na you can send it to pag may inquiry na gusto, so makakuha ka na ng client. Minsan, tamang rates dapat, tapos you assess yourself. Paano ko i-rate yung based sa skill ko? Siyempre nakahiya maningil ng very high, tapos yung set ng knowledge mo is hindi pa ganun ka galing, di ba? Ayun yung naging dilemma rin sa industry ngayon. So, madali magkaroon ng camera. Pero yung handling ng client, yung after sales mo, tapos yung work ethic, parang ayun yung hindi ma-maintain. So, pati yung range, yung 500, okay na. Basta may pera. Basta may pera na lang. Kasi iba yung passion Iba yung passion talaga Ganon, magisimula pa lang. So, i-set mo sa mind mo na you build your portfolio solid. Yun, start ka sa collabs, compile mo lahat. Yung mga birthdays, actually, kahit mga first birthday ng mga bata So, then from there, makakakuha ka na idea how you price yourself. Or minsan, sumasama ako sa mga dati, nag-try ako sumama mag-PA, ganyan. So, kung papasok ka sa industry, so marami. Sa ngayon, ang dami na ng opportunity sa photography. Meron like this, parang sa ads, mga production, di ba? Real estate, architecture, portraiture, fashion. So madami. Hindi lang siya sa wedding, birthdays nakafocus ngayon. Maraming opportunities. So it's for you to find out kung saan ka magpipit. The thing that struck me the most talaga is just yung advice mo na just be honest with yourself. Na if you think na your skill level really isn't as big as this, you don't have to price yourself too big, diba? Yeah. So at what point should a freelancer consider going full-time na? Going full-time? Naku, yan. Ako kasi nilakas loob ko na lang Nag-quit na ako sa job ko kasi too much pressure. Pero I know some set of friends na nag-work sila ngayon, still working, pero full-time din yung photography, nila.
mga freelancing nila. So, hanggat kaya mo pagsabayin, huwag ka magki-quit sa job mo. Mga ganon. So, kung mag-start ka pa lang naman, hanggat kaya ng schedule mo pagkasya. For example, may pasok ka ng Mondays to Fridays sa office, tas pwede mo ilaan yung one day mo, like Saturday, mag-freelance ka. So, extra ano siya. So, sa dami ng bayarin yan. Pero ang tip ko din doon, yung start ka ng freelancing, dapat yung buo na yung loob mo. Kasi kumbaga wala na siyang babalik ka ulit sa corporate job tapos may iwan mo naman yung isa. So, it's for you na mag-balance. Parang hindi basta bumitaw sa isang... Kasi pag corporate job, parang sure na meron ka income. Sa freelancing, parang lalo into photography ka tapos freelancing. Di mo alam kung kailan papasok yung kliyente. Depende kung may connections na tama. So, mga tie-ups. So, may regular kang kakilala na may event sa ganitong araw. Mga ganun. So, parang mas magiging confident ka na, sige, iiwan ko na yung corporate job ko or if full-time ko na to kasi kaya niya naman i-sustain yung kahit yung mga expenses mo everyday. So, mga ganun. So, hindi basta-basta mag-freelance. So, you have to assess talaga kung kaya mo kasi stressful din. So, any industry naman stressful talaga. So, yung na lang talaga yung sarili mo kung how you adapt. Again, like be honest with yourself. Ask yourself na, am I ready to take on the world of freelance? Make sure that you're sustainable enough muna. Or if you want to do it alongside with freelance, just make sure to manage your schedule them well. If you're free on Saturday, use that time, di ba? Maximize lang. Sayang din kasi may mga opportunities sa mga weekends. Minsan sa Saturday yung maraming events So usually may time na 3 events in a day. So big thing yun. Then pahinga ka ng Sunday, family day. So why not, di ba? May ganong opportunities. Right. Go. So it says that you work on events like weddings, corporate, portraits, parties, and commercial shoots. So why did you choose those areas? First, nag-try ako mag-weddings. So, from weddings, doon ako na-discover yung yung mga iba pang events na pwedeng gawin. So, I have this setup network na more focus sila sa corporate. Meron din network na focus sila sa portraiture. Then yan nga, isa weddings. So, nag-start ako as street photographer. Parang iba yung vision ko dun sa I focus on the second cam. Parang candids. I love candids. So, parang naging iba yung style ko nung photography nung nag-wedding ako. So, kailangan ko ng standard shots. Like, yung mga formal, yung mga pang-album na shots. So, I make sure na meron lahat. Parang ganun ako naging strict sa shot list ko. So, why naging ganyan yung lineup ko ng events? So, since kaya naman ng schedule, then kaya din ng set ng gears ko. So, I cater all. Parang ganun. Pero right now, nag-transition ako into corporate. So, less na sa weddings. More on, kinukuha ko na lang pag weddings, mas closest friends. So, sila yung nagbubook talaga sa akin na ako yung nire-request. So, okay lang sabi ko. Okay lang, hindi ba ako mag-shoot? Parang gusto ko kasi lang Nag-film ako. So, I shoot film with film. Ayan. So, may set of photographers ako na kinukuha. So, sila i-assign doon. Then, I'll do the candids. So, ganun na lang ginagawa ko sa weddings. Then, yung next ko is yung portraiture. So, may katayab pa ako na studio. So, I'm one of the freelance ng studio nila. And ang nangyayari, may mga clients na pupunta sa studio. Then, ako yung nag-shoot. So, they do the styling, the hair and makeup. Then, ako na sa shoot. Ako sa post-process, saka sa shoot. Yun. Then lastly, yung sa corporate nga. So, as you said earlier, nag-DTI din ako. So, yung Mentor Me program. So, from that, nakakuha ko knowledge to apply sa PhilJeps. So, PhilJeps is parang accreditation siya for government agencies para makapag-bid ka na makakuha ka ng project from the government. So, ayun yung pinafocus ko ngayon. So,
private companies din, government agencies, saka portraiture. Mix din. So, pero most likely, ang pinagusto ko talaga yung street eh. So, parang outlet ko na lang yung street. Parang gusto ko lang siya to vent out. Parang ganun. So, nakaka-stress din yung paulit-ulit. Parang mas gusto ko yung may iba. Yun. Okay. So for someone that's beginning to want to try events photography, which of these would you say is the best starting point so for them to get hired, especially if they don't have that much experience? Usually nag-start yan sa mga first birthday, mga binyag. So usually yun yung mga ng photographers ngayon eh. Yun yung parang pinaka portfolio na unang i-build. So ako rin naman doon ako nag-build. So may mga inaanak mo na isushoot mo ganyan. So from that, nag-build ako ng portfolio. Then, present ko sa iba. Then, luckily, kinuha nila ako. So, nagkaroon ako nagtatanong sa akin ng referral. So, nag-wedding ka ba? So, yes. Oo lang. No. Pero meron ako pinapakitang samples and portfolio. And nagugustuhan naman nila. So, ganun siya nag-transition. So, from birthdays, naging pre-birthday shoots, may weddings. Yun yung nangyari. So, for the beginners, parang suggest ko na you build your strong portfolio. So, ako kasi binuild ko iba-ibang genre. So, parang kung ano yung i-inquire sa'yo, yun yung ipe-present kong sample. So, once na mayroon kang sample, parang mas confident ka eh. Kasi, nagawa mo na siya. So, once na nagawa mo na siya, parang, ako kasi, same event, birthday din. Parang ine-elevate ko yung shoot. Kung ano yung hindi ko nagawa nung first shoot, nung first event na same lang naman nung second. So, ano ba yung mga kulang ko? Parang parang nire-review ko yung last shoot ko. Para sa next shoot na same event, parang ano yung gagawin ko dito? Kasi hindi ko nagawa dun sa last eh. So, nag-elevate siya. So, yung portfolio mo, kumbaga, pa-elevate din siya ng pa-elevate. Hanggat sa yung mga ibang events mo, parang mako-cover mo na uy, ang ganda ng sample niya. Parang pagaling siya ng pagaling. So, nakikita rin yun ng mga viewers mo. Especially ngayon, social media. Parang iba rin pag nag-elevate yung craft mo, yung samples and portfolio mo. Yun. Okay. So for an events photographer, what equipment would you recommend for them? So say from what type of camera body, full frame, crop sensor, or yung lenses, ano yung flash or yung lights, ganun, what are the essentials for an events photographer? So sa events, kung turning pro ka na, you must have. Ako, must have ko. Pero ako ngayon, naka-crop sensor ako. I use Fujifilm. So, dual body. So, I use that main setup lens ko is yung 16-55, which is mounted sa isang body with a flash yun. Tapos yung isa, telephoto na siya. So, 50-140 for the mas mahabang coverage ng zoom. Puro zoom yan. So, anong nangyayari? Pag events, dapat master mo yung gear mo. So, yung gear mo, hindi nagmamatter yan kung hindi mo alam gamitin. So, yun yung point na gusto ko rin sa mga beginners. So, kahit bilhin mo yung pinakamahal na camera, kung hindi mo alam gamitin or i-maximize yung features niyan. So, nonsense yan. Wala. So, meron akong kilala mga luma yung mga cameras nila, pero yung mga outputs nila is makakasabay sa yung latest cameras. So, parang pa rin eh. Sa professional level, parang if you have the right camera, production, magagamit mo siya, ma-exceed mo yung limits niya. Pero kung yung skill level mo is ganun pa rin, parang hindi mo siya maximize. So, you have to elevate muna yung skill. So, upgrade ka ng skill mo, upskill ka lagi para makasabay ka sa gear mo. Kasi I have this camera, luma na siya. Pero feeling ko may time na parang hindi niya na kaya yung gusto kong shoot. So, hindi niya na kaya yung gusto kong output. So, I have to upgrade. So, nag-let go ako nung old cam ko. Pero nasa akin pa rin ngayon. Then, I upgraded to the latest na mas nagagamit ko sa professional events and jobs ko. Yun. So, how do you price yourself as an events photographer, especially to someone that's starting out? How do you price yourself? Usually, pag mga 3-hour event, so we usually rate to 6,000 to 8,000. Mga ganun yung price range. Pero yung
if you're starting, yun, like what I said kanina, parang you assess yourself. Hindi ka pwedeng maningil lang very high tapos yung knowledge or skill set mo is hindi mo kayang i-provide yung needs ng client. So, kung gusto mong ma-achieve yun, so you have to invest on yourself muna. So, more on knowledge, mga ganyan. So, you have to assess yourself na eto na ba yung worth ng skill ko? Parang ganun. Kasi may isang group ng sa industry, all freelancers, nag-set sila ng standard rates for the freelancers, which is 5,000. So, for any event na yun. So, yun na yung base rate ng freelancer. So, may naman dyan may certain requirements para yun yung So, mostly ang dyan, pag nag-apply ka, dapat kakilala mo yung nagpahanap na studio owner. You have the portfolio pa rin. Yun doon sila nagbe-base kung worth it ba yung 5,000 na ibigay sa'yo. Mga ganun pa rin. So, doon, it all boils down sa skill level mo pa rin saka. Oh, tama. So what are some challenges in events photography that people don't usually realize? What's a challenge that you faced while being there on the spot sa job or like yung pre-planning ganun? Sa photography kasi yun dito sa Philippines, di ba? So, gusto natin lahat may photo sa mga gatherings, mga ganyan. So, yan yung source of income. Ay, photographer lang. Ganyan. So, naging yun yung mindset din dito. So, hindi siya profession. Di ba? Parang hindi siya profession. Dapat dapat ganito ka, dapat ganon. So, dapat may... So, ang nangyari sa photography naman dito, meron kang standard na susundin. May mga may mga certain people ka na susundan in order for you na maging ganun yung success mo. Kasi pag halimbawa nakatingin ka lang sa sa income, yung income nakikitain mo after the shoot, parang wala lang sense yung ginagawa mo. So, hindi din nila nakikita yung mga sa subscriptions. So, like mga sa payments, like, diba, sa corporate jobs, mayroong, ako na rin nagbabayad ng tax ko, ganyan. So, akala nila yung TF is TF lang yun. So, sa akin lahat. So, hindi nila nakita may mga subscriptions, may bayaran ako sa taxes, mga ganyan. So, ayun ang nakikita lang nila is yung service ko. So, may behind more than that. So, tapos meron din dyan yung mga transportations, mga ganyan lang. Yeah. Mga challenges yan So, pricing ng ibang studios. Oh. Minsan, pababaan na Parang lowest bid na lang, makuha na lang yung shoot, makuha. So, dapat, you focus more than that. Kasi pag yung focus mo lang makuha yung client, kahit mababa, parang nakaka-degrade din sa'yo yun. So, halimbawa, nakapag-shoot ka na ng mga, you have the tamang skill, tapos nakita mo may naghahanap na for 1,000, ganyan. Kukunin mo pa rin. So, parang ibigay mo na lang sa iba. Parang look forward ka na lang sa ibang shoot na mas sa'yo. Kasi maraming opportunities talaga. So, meron talagang certain market for low ballers na tinatawag nila. Then, iwan mo na yun doon, then you move on to another market. Then, pag wala, edi build ka lang portfolio ulit. Ganun lang, repeat yan Kung okay ng portfolio mo, you network. So, ayun lang yung mga challenge na makikita mo dyan. Especially pag yung co-freelancers mo, na sila, established na sila, mas madali ka na rin makaka-jive doon sa industry. What is a day in the life of you as an events photographer? Like, what do you do some morning, afternoon, like before, during, and after yung event? Yung mga pre-game ko. Yeah. Usually, pag kung sunod-sunod yung events, usually, in the morning, talaga, check lahat ng cards, back up. Yun yung routine ko talaga Pag uwi, back up ng files for the, yung earlier shoot. Tapos, charge lahat. Check yung gamit. Minsan binivisualize ko before the day ng event kung anong event siya. Dahil nga iba-iba rin yung sinushoot ko. Minsan pag portraiture, ito yung setup lens na dadalhin ko. Mga ganon. So, need ko ba ng lights? So, bring ako ng lights. Ganon. Di ko kailangan. Kung di ko kailangan, di ko na dinadala. Kasi mabigat. Pero mostly, dala ko talaga yung go-through ko na kit. Parang zoom lens.
Ayun lang naman. Tapos, I make sure na full charge lahat. Then, ayun. Whenever I arrive sa, ang ano kong ginagawa ko, dapat 30 minutes early. Ganyan. You check the venue, ganyan. Or before that, parang sa biyahe pa lang, chinecheck ko na yung itsura ng venue, yung mga previous pictures. Kasi minsan makita mo naman sa social media, ito na yung mga events na nangyari dyan. So, possible, ito rin yung makuhanan ko. So, paano ko na lang gagawin diskarte yung sa ibang location kaya ng konti. Or dagdag akong ilaw, mga ganyan. So, doon pa lang na parang ini-scout ko na yung location. So, doon pa lang malalaman ko na kung ano yung dadaling ko. Anong oras ako pwedeng dumating, mga ganun. So, diskarte na rin siya as a photographer na iba pa rin pag maaga sa venue kasi parang marami kang magagawa. Okay. Parang mas magiging ready ka. Kasi pag dumating ka ng late tapos halimbawa nag-start na yung event tapos nag-assemble ka pa lang, parang hindi rin siya maganda kasi makikita ka ng client nag-shoot ka na. Nauna ka pa sa kanila. Uy, nandito na siya. Plus points yun. Okay. They might hire you again. Mga ganun, di ba? Mga ganung points lang. Right. Kailangan ready, saka early. Yun. Okay. So what's your advice to someone that is trying to communicate with clients, especially yung mga difficult ones to talk to? Like, example, yung client has a bad attitude towards you, or parang getting on your nerves, or maraming miscommunications ganun, or not even giving you yung fair share mo that was promised, ganun. Kasi we want to prevent din yung mga photographers to get exploited, ganun. Kasi that's the thing that happens around here. Yes. Napakarami ng ganyan. So, most clients na ganyan is yung mga low budget. So, dun mo siya mas ma-experience. Mas marami silang demands. Mas demanding. So, for ganyang clients, na-experience ko siya eh. So, minsan na ako nabigyan ng mababang, pero lang naman, na lang as experience na lang, church to experience. Pero kasi kung gusto mo siya ma-prevent, parang you place yourself sa tamang market and tamang people around you. Kasi minsan may mga, medyo opportunista sila eh. Nakikita nila na you have the skill, parang they might use you para makuha yung service mo, mas makakuha ng maraming clients, ganun. Parang i-check mo rin na yung circle mo rin, kasi yung circle mo rin makakatulong sa'yo. Ang nangyayari kasi sa events, halimbawa, yun yung parang bad na nangyari, hindi naman bad pero I consider it bad experience. Parang na-exploit ako kasi gusto ko magkaroon ng portfolio nga. Update, ganyan. So, I joined a certain shoot na need niya ng assistant. So, anong nangyari? Punta ako sa location with the pampamasahe lang yung dala ko for pang-transpo ko lang. So, pa yun? So, may Rizal area pa. So, may shoot. So, for a calendar. So, may mga models, may hair and makeup, ganyan. Kompleto, as in. So, I was amazed. Tapos, ang akala ko is mag-shoot lang ako. Ay, mag-assist. Ayun yung yung description na gagawin ko lang. So, anong nangyari? Pinag-video niya ako. So, video, ganyan. Ako yung nag-camera operate nung Tapos, anong nangyari? May isang shoot na parang mali yung setting na nalagay ko. So, it was my fault. Pero parang na-feel ko na parang may mali. Kasi it's more than nung description na pinapagawa mo sa akin. Then, anong nangyari pa is wala siyang, parang di kami napakain. So, mga ganong times na parang ko lang na experience. So, gastos ko lahat. Tapos whole day shoot siya. So, anong nangyari? Parang I was camera operator lang nun. I thought mag-ilaw-ilaw ako ng mga setup ng lights. I have the idea, I have the knowledge naman sa camera operation saka sa lighting setup that time. Pero anong nangyari kasi parang ako na lahat yung pinagtrabaho niya. So, anong nangyari naman?
ginawa ko na lang yung magagawa ko. So, I did my best naman na ma-achieve yung shot na gusto for the calendar. So, ang ko na lang, gusto ko na lang mangyari is parang matapos yung araw na yun. Then, yung experience na yun, parang ayoko na maulit kasi shinare ko na lang siya sa mga iba na pag into photography ka, parang mangyayari talaga siya eh. Pero, you can avoid na ma-exploit kasi may mga opportunities. Marami. So, you select na lang na maigi kasi minsan yung skill mo is more than nung pakuha mong bayad. Minsan wala pang bayad eh. So, parang ang pinaka-reward ko na lang nun is yung nagamit ko yung camera na latest. Parang natuwa ako. Then, dream camera siya. So, sabi ko, soon magkakaroon ako. So, nagkaroon naman ako. Nakakatuwa kasi yun yung experience na parang di man ako na-trauma actually. Parang siya ayoko siyang mangyari sa iba. That's why I'm sharing. Na sa photography and creative industry, nandyan talaga yung exploitation. Kung may certain skill ka na na special na kakayahan. Parang dito sa Pilipinas, meron talagang mangyayaring but actually, in the industry talaga, hindi mawawala exploitation eh. Parang maging ka na lang, maging ready ka na lang. Then, you avoid na lang. Kung kaya mong ma-avoid, so, pwede ka mag-pass. So, marami opportunities pa dyan. Yeah. They exploit us because they think that the job is just so easy that they would pay less or they wouldn't. Actually, when you said na they don't feed you at one time, no, that made me so mad because it's a requirement talaga. No matter what position you're in, they're required to give you a free meal because you're still working, so it's fair enough that you can eat for free. So if I don't get free food for doing a good job, then I'll probably never work for them again. So I hope that at one point there will be some kind of understanding from other industries na the creative industry should be something that's treated like a normal job, because it's still work. You're selling your ideas, you're selling your images to them, so it's like you're selling your product. Your photos are your product. Your knowledge din, yeah. So you've participated in many competitions, photo competitions. Can participating in these competitions help in building a portfolio or getting freelance opportunities or clients? Yes, big siya. Big. Pero pwede mo siyang i-consider din na portfolio. Yung mga ganung Kasi may mga times na after I won that contest dun sa Leica, yung manager ng Leica Green Belt, si Sir Jojo, hello, yung niya, yung kanyang mga may mga market siya na hawak eh. May mga hawak siyang clients na hindi na siya gano'n nag-shoot eh kasi then sa akin niya binigay. So sabi ko, hindi ko rin siya gano'n ka-close kakilala pero pinagkatiwala niya sa akin yung mga clients niya. So grabe siya mag-promote sa akin noon that time eh. So till now, ko pa rin yung mga clients na yun, nasa akin pa rin. Then, meron din time na nakakasabay ko siya sa street photography. This is si Coach Eva naman. Coach siya ng swimming team ng Lasal. Ang dami niya rin opportunity binigay sa akin. So, from street photography, street photography contest, siya lagi nag-judge. Then, siya lagi nagko-coach sa amin. Mga ganun. Tapos, from that, kasi focus namin street noon eh. Pero may mga, syempre, as a professional, may mga connections din siya na professional na need ng photographers for events, portraiture. So, ang nire-refer niya is kami. So, ngayon, this clients, naging na siya. Naging namin siya. Parang lagi na client na namin sila. So kaya yung nakakatuwa dun sa contests na nasasalihan ko, parang aside from the prize, the bonus, parang mayroong mga people ka pa makikilala. And nagagamit mo rin siya as your portfolio na na ma-add mo na I won. Parang iba pa rin pag may may certain Hindi ko naman sinasabi na kailangan natin sumali lahat sa contest to prove something, di ba? Lang yan, parang
side quest lang yan. If you want to win, just pass just try. Give it a try. So, parang yung contest kasi, minsan, pag sumali ka, you want the prize lang. Minsan, ako, gusto ko exhibit, ganyan. Kasi nanalo ako ng grand prize, di ko na-expect yun. Gusto ko lang mapabilang dun sa top 10 and exhibit my photo dun sa Ayala. And luckily nanalo. Tapos, yun nga, yung network na na-build niya dun sa contest na yun. Kasi yung ibang winners doon, naging kilala ko rin sila, naging friends ko rin sila. And from them, nakakuha rin din ako ng mga clients na naging source of income ko rin. So, ay thankful ako dun sa mga naging friends ko from that contest. Tapos, from that, naging friendship yung iba eh. Parang naging close friends ko na, naging kasama ko na lagi sa events, mga ganun. So, aside from the winning the contest, parang more than that pa. So, ayun yung nagustuhan ko sa joining contest. So, may mga yearly contest na pero hindi na ako ganong nagpa-participate ngayon. So, parang na rin. Or pag may sumasali, tapos kakilala ko, parang may gina-guide ko na rin. So, parang ganito yung yung pwedeng manalo dyan. Tapos, minsan nag-brainstorm kami nung theme. So, ito yung mga pwedeng pumasok dyan. So, parang lang, giving back lang na makatulong lang din na baka sana manalo ka, mga ganun. So, Right. Okay. So you're a judge, you do speaking engagements, but you're also a freelance worker. So because I know you're busy every day, no? You've so much to juggle. So how do you balance your life juggling all of those things with your personal life? yeah, ganito yung schedule ko. Nakakatawa. Kasi pag Sundays, usually pinifree ko na yan. Family day na yan. Ayun na yung pinapractice ko. Kasi before before this year, naging busy ako 23 years yun. Dire-diretso. Parang pinu-full sked ko. Parang realization lang din na hindi siya maganda. All for the work. Ganyan lang nangyari. So, may income pero parang hindi fulfilling. Kasi may missing piece. Ayun, nagkaroon ng family, ganyan. I have a baby, my daughter, 1 year old. Congratulations. 1 year old, then, ayun, parang this year, parang pre-promise ko lang, sana magawa ko yung balance na gusto ko. So, may weekend, ganyan, then, may weekday na i-skip ko yung isang day para, yun, sa kanila lang, mga ganun. So, yung scheduling naman, so I prioritize yung clients lang na Hindi man lahat ng pumapasok na booking is, I created a separate team na sila yung mag-cater nung pag wala ako. So, na-accommodate ko pa rin yung client kahit wala ako. And may time ako sa family. So, parang ganun lang din. So, tamang scheduling lang din. Tapos, yung isa pa is yung weekends, free na yung weekends. Tapos, may time para mag-edit, may day para mag-edit. So, minsan may time naman ako para sa sarili. Like, tomorrow, ganyan. Pag mga Thursday, I situate na may alone time ako. Yung ganun. Parang, as a creative kasi, parang may burnouts talaga na nangyayari. So, as a creative, parang tumatakas din ako sa puro corporate, puro portraits, parang may umay, ganun. Parang, gusto kong mag-stroll lang, mag-walk around with my camera. So, I go back to streets. Yun lang. Parang may lang ako. Makahinga, ma-vent ko lang din yung gusto ko. Or, hindi nagsasalita lang. Mga ganun lang. Just taking photos of anything. Oh, sometimes we need to take a break from what we do from photography. Go back to the one you love, your roots, ganun. So your roots really was street. Yeah. Okay. So Find the balance lang. Find the balance, the proper balance. So you know that it's 2026 and AI is still a thing. AI can be a problem or it can be something that's helpful. It's up for debate naman. So how have you adapted to changes in the industry, especially with technologies like AI? Do you embrace it or do you say, no, I don't want to use it? Embrace. Embrace. May certain types ng parts ng AI na nagustuhan ko, lalo sa Lightroom and Photoshop. So, before kasi yung Photoshop, talaga siya?
one by one. So, parang in-skip mo na yung process through AI. And ganun din sa Lightroom. So, changing the background or cropping the subject from the background. Yun yung mga nagustuhan kong kasi lang instant lang siya eh. So, kumbaga, pag nagawa mo na yung manual thing, parang okay na, parang matagal na yung process masyado. So, you have the option to do it automatically. Edi, do it na. Lalo sa mga, for example, yung mga client ko, portrait, headshots sa corporate. So, may certain background silang gusto. So, nagagamit ko yung AI to do the job easily. Pero yung hindi ko lang gusto sa AI is yung production ng videos. So, imaging na na false imaging na nagagamit sa social media. Minsan, nare-replace yung faces ng tao, di ba? Which is nakakapag-cause ng parang ibang level ng ng sa social media parang false information, di ba? Oo. Yun yung parang gusto kong ma-avoid. Kung meron lang doon law na pwedeng ma-track sila lahat na gumagawa ng they edit ng mukha ng isang tao para lang masiraan, di ba? Yeah. Parang yun yung disadvantage na ayoko magamit. Pati yung sa videos, minsan sa corporate, actually may gumagamit na ng AI So, SM is a big example. yeah, Sa mga SM malls, I keep seeing AI videos. nakakat din yung Cuts cost. Oo, saka, syempre, yun lang, may nare-replace yung jobs. Oh, Yeah. sad reality Yes, now. in reality. Paano naman yung mga creatives na nag-aral ng ilang taon, so 5 years, 7 years, 8 years, tapos with an instant mawalan sila ng work because of the AI. So, for sana, yung mga creative heads are, kung may budget naman sana, panawagan no? So, wag natin i-cut yung mga creatives natin. Wag natin silang Tama. alisan ng job. Kasi yan brings food to the table, sayang Kung kaya naman ng creatives natin, so, dun pa rin tayo. Don't trust too much sa AI kasi may tamang way or tamang siya para gamitin. Yun lang. Right. My last question for you is, what advice would you give to aspiring photographers today? I mean, freelance, sorry. For freelance for photographers. Start, if you into professional photography, siguro one is to start, mastering your gear. Yon. Mga tips na sabihin ko. So, if you master your gear, so any events, makakapag-adapt ka. So, minsan outdoor, indoor. So, if you master your gear, you can adjust easily. So, another is, every day you try to observe. Kasi, minsan yung mga concept na gusto nating i-execute, nakikita lang natin sa ordinary na araw. So, minsan lalabas ka lang, makikita mo yung sunlight, ang ganda, yung shadow, ang ganda. So, from that perspective, parang nakakakita ka ng mga visions na pwede mong gamitin sa events, sa portraiture, yung mga ganong type ba ng vision na makakadagdag din sa creativity mo. Then, isa pa is yung be humble. So, aside from master mo na lahat, you have the events, you have the clients. So, dapat maging humble ka sa mga co-creatives mo. Siyempre, yung co-creatives mo, parang serve as your circle If someone na in your circle na may problem, you can help them. Kasi, yung circle na yun, may iba-ibang creativity level yan Minsan may magaling sa portrait, may magaling sa landscapes, sa mga ganon. So, parang advantage na yun as a team na makapag-cater kayo na iba't ibang clients. So, ganun yung namin ngayon, yung team namin ngayon. Meron akong food, meron magaling sa food, meron magaling sa architecture, portraits na ako, then meron din video editor, mga ganun. So, yung circle na yun yung doon na kayo makapag-build ng clients. So, from your portfolio, iba-ibang portfolio, parang mas mabilis ka makakapag ng client. So, another last is yung parang gusto ko mangyari is yung you attend workshops, then network. So, never stop attending yung mga workshops. Lalo, ang dami ngayon. Free online, sa mga mga camera distributors. May mga free workshops sila. From there, makakuha ka ng ideas. Not just ideas,
But yung mga friends, tapos mga ideas din nila na pwedeng makatulong sa'yo na makabuild ng mas madaming portfolio and opportunities. So we have reached the end of our podcast here. So how do you feel now that we've reached the end? A little reflection, parang nag-look back ako dun sa mga nangyari. in an instant. Kasi nakakatuwa na nung binasa ko yung mga questions mo, a little reflection nga nung journey. Nakakatuwa na ngayon nag-share na ako. And ang isa pang nakakatuwa is ang bilis lang. Ang bilis lang kasi before, yun nga, parang wala lang ako eh. Wala lang. I'm just a street photographer hobbyist. Tapos ngayon parang nag-share na ako. So, marami pa. Excited. Excited to more. Many more opportunities to work. Hopefully. More events to come. Yes. Yes. So again, we've reached the end of our podcast. I'd like to thank again Sir Lyndon for being here with us. Thank you. Go check him out. He has a lot of good outputs. And if you need an event taken by him, you know who to call. So that's it. So we reached the end. Thank you so much for listening, and we'll see you soon.